lost in night, in the wood, shadows fight. Arms take gold, can't take flight. Power's gone, nothing's right. Cauldron cold, no more fire. Potions fail, dreams expire. Spirits whisper, call me liar. In the dark, lost desire. Purchase cry, echo loud. Through the fog, through the shroud. Mystic force, once so proud, now just whispers in the crowd. Babaylan TV. Hello Sagittarius, welcome po sa inyong reading. So this is for March the 8th to 14th, no? This is your weekly updates. And para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo po yung nakaka-resonate, and hit the notification bell para po maging updated po tayo, no, sa mga videos po na pinopost natin. Ayan, Sagittarius, meron po tayong kabilang channel, no, that is Babaylan TV. Doon po tayo nagla-live. So, kung gusto niyo sumali sa live sessions, you're welcome po. No, wag po kayong matakot sumali dahil friendly naman ang community. So, I want you to know that this is a general reading. So, general, pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay, tulad ng finances, career, or yung job, no? Romance, so iba't ibang stages ng romance, no? So pwedeng para doon sa mga may asawa, doon sa magjowa, sa mga single, sa no label. Ayan. Pwede rin pumasok dito ang third party situation, no? So I want you to know that this is a general reading. You may resonate with the entire reading, or you may resonate with some bits and pieces of the reading. Take what's only yours. Magsimula na tayo. So, Sagittarius, ang nakikita natin dito, merong mga challenges sa buhay natin na parang sabihin natin kinakaya naman, no? Pero may mga pagkakataon na parang feeling mo dagok na ito, no? Minsan, feeling natin, bumibigay na tayo, minsan, pero hindi tayo nagpapa-apekto sa mga bagay na alam mong ikaka-down natin, no? I'm seeing here that you are actually a fighter. Pero, sinasabi mo dito, kailan ba ako makakaalis sa ganitong sitwasyon? Dahil with the Knight of Pentacles, no, parang feeling mo, stuck na tayo sa isang bagay. May mga pagkakataon na ginagawa mo naman yung best mo, pero bakit parang hindi umuusad? Kung finances ito, feeling mo nagtatrabaho naman ako. Siguro nung bata tayo, sinasabi natin, no, pag nagkatrabaho ako, no, makakapag-ipon ako, yayaman na ako. Nung nagkatrabaho, bakit parang nagkatrabaho mas lalong dumami ang bayarin, no? Mas lalo, syempre, ito yung nag-expand, no? Nag-iiba rin ang ating lifestyle. So, nagiging masyado ba tayong magastos? Or kulang lang talaga? Let me know sa comment section. So, kung ito naman ay career or sabihin nating job, bakit parang feeling mo na-stuck ako either sa walang trabaho, either I'm jumping off from another company to another company, parang walang nag-i-stay, or masyado na akong matagal dito, wala namang progress, no? Doon po sa mga romance, no, na reading ang kanilang hanap, parang feeling mo dito, kailan ba kami, kung mag-asawa, no, kailan ba kami uunlad? Kailan ba kami makakalipat ng bahay? Kailan ba kami makakapagpundar, no, ng maliit na negosyo? Doon naman sa mga magjowa, kailan ba ako magkakaroon? Kailan ba siya magpo-propose, no? Or kailan ba kami magko-cohabitation or living together? Or kailan kami magpapakasal? Medyo mabagal lang ang mga bagay-bagay lately dahil with the Knight of Cups. Pero Knights of Swords, ito kasi yan. Puro Knights ang sa inyo. Ito ang reality, which is the Knight of Pentacles. Nababagalan kayo kasi merong part na baka sa isip nyo, minamadali naman itong mga sitwasyon. Siguro,
bago natin pasukin, no, itong sitwasyon na ito or makipagrelasyon dito sa person na ito, hindi masama magkaroon ng napakagandang pangarap, no? Parang nawala lang sa atin yung part na what if dumating yung mga challenges, no? Nandun tayo agad from siguro kakapanood ng Disney, no? Isa ka ba sa mga Disney princess na, na parang happily ever after? Hindi rin naman kasi yung ang fairy tale ng Disney, di ba may mga challenges din naman. So, with the Knight of Pentacles in here, parang sinabi mo, kailan ba, nandito man ako sa fairy tale, bakit parang nandito ako sa chapter na inaapi pa rin, no, ang bida? So, kailan ba ang next chapter? Sabi mo with the Knight of Cups. The Knight of Swords, kumbaga, ang perception natin dito summarized, no? From, let's say, ano bang Disney ito? Kunyari lang naman ha, Disney, from Snow White, no? Si Snow White nakamit ng 7 dwarfs, no? And then, naging reyna. Live happily ever after. So parang ang laki ng mga tinatalon na wala yung mga hinanap siya ng mga evil queen, no? Nagkaroon siya ng mga challenges, yung pinakawalan siya dahil ipapapatay na siya, no? So parang nandun tayo agad sa from the beginning and nandun tayo sa from the beginning, from the beginning, no? Doon tayo sa then napunta tayo sa end agad. Pero with the Three of Cups, parang merong bugso dadating, magandang balita. Whether it is through finances, so kung finances ito, baka meron tayong inaantay na whether this is a loan, hopefully not. Hopefully kung loan man ito, gawin natin itong makabuluhan, no? I-invest, no? Or business, ayan. So, kung pera naman itong inaantay natin, hopefully baka naman ito ay back pay, no, from the previous jobs. Or sabihin natin ito ay, what? Incentives, di ba? Ayan, so dumadating na yung mga incentives natin, yung mga komisyones, ayan. With the job naman, parang biglaan, nakakita ko ng appointee. So, kung dati-dati, meron tayong part na kailangan pa natin dumaan sa interview, no? Ngayon parang feeling ko, i-appoint ka na, oh, ikaw dito, no? So, parang Disney pa rin, no? Happily ever after. I don't know what with the Disney. Siguro, baka mahilig ka manood ng Disney or baka isa sa name mo ay Disney Princess, no? Jasmine, ayan, yung mga pangalan ng Belle, ayan, Ella, or Elle, no? Meron bang pumangalan sa atin ng Rapunzel? Baka Ariel, no? Ayan. Meron ba nag-Pocahontas dito? Let me know sa comment section. But with the Queen of Pentacles, ito yung gusto mong ma-achieve. Ito yung parang kapag nasa akin na, pag hawak ko na, pinagpaplanuhan bang mabuti? Kasi with the Eight of Pentacles, nakita natin dito parang you wanna work on something. You're just waiting for this specific break, no? Either break sa finances, break dito sa positions, no? Or magkaroon lang talaga ng pagkakataon, magkasama kami, no? Pagbubutihin ko, gagawin ko ang lahat. Ayan. With the King of Pentacles, nakikita natin dito King and Queen of Pentacles shows up. Pero mas nakikita natin ang King of Pentacles is medyo, hindi sila masyadong aligned. Nasa baba ang Queen of Pentacles. I feel like so far, parang ikaw ba ang bumubuhay ngayon sa person mo? Parang merong struggles with finances, no? Whether it is romantic, whether it is job, parang may kulang when it comes to finances, no? So finances, obviously, nandun na yon. Medyo may kulang, kaya inaantay natin kung ano man itong break, no? With the Knight of Pentacles and the Four of Pentacles. So, hindi lang tayo naka-stuck. Parang sinasabi dito,
bakit meron din tayong ginagawa na tayo din ang dahilan kung bakit nandito tayo sa sitwasyon na ito? Probably that's something to ponder, something to think, no? Bakit ba natin pinagdadaanan ng mga challenges na ito? Kasi with the Four of Pentacles, parang sinasabi dito na, ay, um, meron akong contributions kasi hindi ko pinapakawalan, hindi ko, kumbaga masyado kong kinikip, either itong sama ng loob, no? Dito sa mga person, sa family perhaps, sa mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa opisina, probably you need to let go of something, no? Or probably ito ring katigasan ng ulo. Kasi with the Four of Pentacles, masyado nating hinihigpitan. Masyado ba tayong mahigpit dito sa relationship na ito? Or baka masyado din tayong, baka meron tayong contributions kasi masyado tayong nakafocus dito sa relationship at napapabayaan naman natin yung ibang aspect of our life. Tulad ng family connection, no? Tulad ng friend connection, tulad ng relationship with your job. Baka dito na umikot ang iyong mundo with the Knight of Cups and the Two of Swords. Kayang-kaya naman ikat, bawiin, tanggalin itong blockage. I feel like there is a blockage, but it felt like it's coming from you, no? So, hindi ako magtataka kung lalabas dito ang the Devil card. Huwag kayong mag-alala, hindi po kayo sinapian, ha? Wala pa naman. So, I assume lang, no? With the Ten of Wands. So, parang feeling natin dito, gusto nating i-jump agad itong relationship, itong connection, itong pinagdadaanan natin, medyo bilisan, pero kahit anong gawin natin, medyo mabagal. Feeling ko nga kailangan meron tayong tanggalin. So parang dito siya nagfo-focus, no, dito sa now. With the Three of Cups, may dadating, bakit palagi meron parating? Tapos na-reschedule. Tapos kapag malapit na yung time, parating na naman siya, ma-reschedule na naman. Ito ba ay pag-alis ng bansa? Ito ba yung pinapangarap natin? Ito ba yung inaantay natin? With the Queen of Pentacles and the Seven of Wands. So, I feel like meron tayong ginagawa dito na masyado na, baka we are doing some shortcuts, no? I think na sa buhay, no, parang bibihira lang merong shortcuts. Pero kasi mas maganda pinagdadaanan from bottom to top, no? Para makita natin yung stages of life. Para kung dumating man yung time na magkaroon tayo ng failure sa buhay, no, alam natin yung proseso at madali tayong makabawi agad. With the Eight of Pentacles and the Justice, so with your hard work, medyo tanggalin lang ang katigasan ng ulo. With the Four of Pentacles, nakikita ko naman na you are going to receive a blessing, rewards, no, dito sa iyong mga inaantay. Kasi with the Two of Wands, parang what is you're expecting is sana dumating na. Now, I want you to understand when it comes to manifestation, the sana-sana, yung sana na yan, or yung masyado nating binibigyan masyado ng pansin ang manifestations, it weighs down no? Kasi the mere fact we are doing manifestations in life, you need to believe in it, live by it, no? Para mas ma-attract natin ng mas madali. The more na sinasabi natin, inaantay ko, the more na sinasabi natin kailangan magmadali, the more na sinasabi natin sa universe na wala pa siya sa atin. So, the universe understand kung ano yung nararamdaman natin. Which is, wala pa ba siya? O eto, ibibigay ko sa iyo, basta wala pa siya. Kaya siguro meron diyang na-reschedule. Let me know if you resonate with that. Comment below para po at least, no, sa mga susunod mga readings pa natin, we will focus on the manifestations as well. With the Two of Wands and the Death card. So parang nagfo-fluctuate itong inaantay natin, inaabangan natin. Kasi with the King of Pentacles and the King of Wands, I feel like kailangan nating makipag-usap. Kailangan nating kausapin kung saan tayo. Yung parang feeling natin nagwe-weigh down sa ating buhay. Kung ito ay buhay family, I think we need to talk to them and make them understand, no? Or probably we also need to talk to ourselves. Baka meron din tayong issues na katulad ng sabi ko, sa atin nang gagaling,
no? Pero ang nakikita ko naman, kailangan lang mawala itong yung weight sa shoulder, yung weight sa manifestations, nandiyan eh, no? Ang kailangan lang dito, kumbaga sa flow, may bara. Kumbaga sa sink, no, sa lababo, may bara siya kaya hindi siya maka-flow ng maayos. Let's check some more cards here. Pero gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, no, Sagittarius, na sa kabilang channel po, which is Babaylan TV, dun po tayo nagla-live. So, pwede po kayong magtanong doon. Huwag matakot sumali doon sa live sessions dahil nga po, friendly ang mga tao doon. Pero kung hindi nyo po naaabutan yung live, pwede naman po kayong magtanong dito sa ating comment section as long as yung question po is answerable by yes or no. Pero kung hindi po kayo papatulugin ng yes or no lang, dumiretso na po kayo dun sa ating website. There is a link dito po sa description box. Click the link. You will be routed to our website. Nandun po yung information, name, amount per question, number, QR code for your reference. No? And if you want to book a private reading, nandun din po siya sa ating website. Take advantage of the 4 questions plus 1 dahil po discounted po yun. No? Ito ang isang card for romantic reading. I wish you were next to me. I feel like merong ng hadlang, or probably you might be in a separation with this person, whether it is physical or energetic. So physical, the person might be in a different city, state, county, country, different continent, or baka nasa kabilang isla, nasa kabilang bayan, nasa kabilang bahay, nasa kapitbahay, no? Nasa kabilang kwarto. In physical form, meron kayong distansya, no? Energetic separations, ito po yung pwede nga nagkikita kayo sa school, nagkikita naman kayo sa trabaho, no? Or kung saang institution pa yan, sakali nyo nagkakasalubong kayo, pero merong gap when it comes to communication. So parang wini-wish ko, no? Kumbaga sa sa geng-geng word, no? Taing-tai ba tayo? Kailangan kasi ayusin natin itong mga blockages para gumanda ang flow, no? Tingnan natin ang message ng universe para sa iyo. Look past what you feel. Look past what you feel are your incapabilities. Instead of focus everything you have achieved so far, it is okay to acknowledge your weaknesses. See, we are aligned. I think that lagi ko sinasabi na we are aligned. Kasi sinasabi ko dito, baka kasi tinitingnan lang natin yung mga strength natin. Baka meron din tayo, kaya nga sinabi ko we are aligned. Kasi kanino ko pa sinasabi, baka meron tayong mga ginagawa din why things are weighing down, no? Your weaknesses, baka meron tayo, no, na mga ginagawa sa mga buhay. But keep in mind that they don't define you. Kung ano man yung mga nagawa nating kasalanan, kung ano man yung nagawa natin, even sa ating sarili, hindi na tayo yun. Basta meron tayong will ng pagbabago, no? Your strength and your beautiful soul are clear for all to see. As long as nag-grow tayo, no? Makikita at makikita ng mga tao yan. Pero so far, I believe that we need to change something deep within, no? Ito also siguro yung acceptance, embracing our weaknesses, para at least alam natin yung babaguhin at mabago natin ang path, ang flow ng energy, no? If you are here for romantic reading, let's check the zodiac sign of your person. I'm seeing here Leo, Taurus, Libra, Virgo, Capricorn, Scorpio, Pisces, Sagittarius, baka kapwa Sagittarius ito, no? Yeah, Scorpio is here. So ayan po ang inyong reading. Love and light to you. Namaste. See you po sa susunod na readings. Goodbye.